Kung dadalhin mo ang batang iyan, aalis ako. Iyan ang matigas na sinabi ng aking asawa. Ngunit dinala ko ang isang bata mula sa Pilipinas. Pagkatapos niyon, nagsimulang magbago ng husto ang aking buhay. Ngunit may lihim ang bata na hindi ko masabi sa kahit sino. Ano kaya ang nangyari sa pamilyang ito? Tuklasin natin ang kanilang kwento. Napakaganda ng Mayo sa London, England. Magkahawak kamay kaming naglalakad ng aking asawang si James sa lansangan na binabahagi na ng mainit na sikat ng araw. Pang-6 na taon na kaming kasal. Mahal pa rin namin ang isa't isa sa tingin ko. Hanggang noon, lumabas na ba ang resulta ng check-up mo? Maingat na tanong ni James. Tumango ako. Alam ko na ang resulta mula pa kaninang umaga, ngunit hindi ko pa rin masabi. Bigo na naman. Pabulong kong sagot. Mas sinigpitan ni James ang hawak sa aking kamay. Ayos lang, Claire. Huminahon tayo. Marami pa tayong pwedeng gawin. Ngunit alam ko ang katotohanan. 4 na beses na kaming nabigo sa in vitro fertilization, IVF, at sinabi na ng doktor na maliit na ang tsansa. Ako ay 37 na taong gulang. Unti-unting nawawala ang pag-asa. Kasabay ng pagkasira ng aking pagpapahalaga sa sarili. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame habang tumutulo ang luha. Hinimas ni James ang aking likod at nagsabi, Claire, sapat na sa akin na nandyan ka. Magiging masaya tayo, kahit 2 lang tayo. Dapat sana ay naging pampalakas loob ang mga salitang iyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may malaking kawalan pa rin akong nararamdaman. Gusto kong maging isang nanay. Gusto kong magmahal, protektahan, at palakihin ang isang bata. 1 buwan pagkatapos, nag-alok ang kaibigan kong si Emma ng isang volunteer activity. May pupuntahan kaming bahay ampunan orphanage sa Pilipinas. Mga 10 araw lang. Samahan mo na ako para makapagbakasyon ka na rin. Noon, nag-atubili ako. Masakit sa akin na makita ang mga bata. Ngunit tila desperado ang tingin ni Emma. At kailangan ko rin ng pagbabago. Sige, sasama ako. Kaya sumakay ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Hindi ko alam noon na ang desisyong iyon ang magiging malaking pagbabago sa takbo ng aking buhay. Ang isang maliit na bahay ampunan sa labas ng lungsod ng Cebu ay mas tahimik kaysa inaasahan ko. Tiningnan kami ng mga bata na puno ng kuryosidad. Mabilis na nakipagkaibigan si Emma sa kanila, ngunit ako ay nakatayo lang ng awkward. Doon ko nakita ang isang bata na nakaupo ng mag-isa sa isang sulok. Itim ang buhok, itim ang mata. Maliit na bata na mukhang mga 4 na taong gulang. Habang naglalaro at nag-iingay ang ibang mga bata, tahimik lang siyang nagtatambak ng mga blocks. Walang ano-ano, lumapit ako sa kanya. Tiningnan niya ako. Sa sandaling iyon, kumabog ng malakas ang aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Parang matagal ko na siyang kilala. Hi, ano ang pangalan mo? Hindi siya sumagot. Lumapit ang tagapamahala ng ampunan at nagsabi, Haruto ang pangalan niya. Bihira siyang magsalita. Mula nang iwan siya, tila wala na siyang tiwala sa mga tao. Nabagbag ang aking dibdib. Pareho kami. Nasaktan, nag-iisa, at naghahanap ng pagmamahal. Lumuhod ako para magpantay ang aming paningin. Haruto? Ako si Claire. Magkaibigan tayo, gusto mo? Hindi pa rin siya nagsalita. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, iniabot niya sa akin ang isang block gamit ang maliit niyang kamay. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha ko. Sa loob ng 10 araw, araw-araw akong nasa tabi ni Haruto. Hindi man siya nagsasalita, hinawakan niya ang aking kamay, umupo sa aking kandungan at nagpahinga sa aking mga bisig. Sa huling araw ng volunteerismo, nagdesisyon ako. Gusto kong iuwi si Haruto. Tiningnan ako ni Emma na gulat na gulat. Ano? Adoption? Oo. Kailangan ko ang batang ito. Nag-isip si Emma ng matagal bago nagsabi. Claire, pag-isipan mo ng mabuti. Ano ang sabi ni James? Doon ko lang napagtanto. Hindi ko pa pala nakakausap ang aking asawa. Ngunit desidido na ako. Pagbalik ko sa London, agad kong sinabi kay James. May nakilala akong bata sa Pilipinas. Gusto ko siyang ampunin. Nanigas ang mukha ni James. Ano? Isang bata na nagngangalang Haruto. 4 na taong gulang. Napakaamo. Gusto kong maging anak natin siya. Nanatiling tahimik si James sa loob ng ilang saglit at pagkatapos ay malamig na nagsabi, Ayoko. Bakit? Alam mo naman na hindi tayo nagkakaanak. Magiging maayos tayo kahit wala tayong bata. Ang adoption ay hindi madaling desisyon, pero pwede tayong maging magulang
Kailangan ni Haruto ng magulang at kailangan natin ng anak. Hindi iyan perpekto. Tumayo si James mula sa sofa. Tumaas ang boses niya. Perpekto? Ano ang alam mo sa batang iyan? Hindi mo alam kung anong lahi niya. Anong problema ang pwedeng dala niya. Hindi mo alam ang lahat. Hindi iyan mahalaga. Magiging anak natin siya. Hinawakan ni James ang balikat ko. Napakatindi ng kanyang tingin. Aaminin ko, Claire. Wala akong tiwala na mamahalin ko ang anak ng iba na parang sarili kong anak. Walang dugo na nagkokonekta sa amin. Kaya ko ba siyang palakihin na parang sarili kong anak? Hindi ako sigurado. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking dibdib. Sabi mo, mahal mo ako? Ganyan ba kasama na maging nanay ako? Hindi iyan. Natatakot ako na masaktan ka. Kung mabibigo ang adoption, masisira ka na naman. Mabibigo? Bakit magiging bigo ang pagmamahal? Bumuntong hininga si James. Claire, makatotohanan tayo. Masaya na tayo ngayon. Ngunit hindi ako masaya. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang bakanting kwarto. Inililibing sa dibdib ko ang pangalan ng nanay na walang tumatawag. Unti-unti akong nasisira. Si Haruto ang tanging pag-asa na makakapigil dito. Pasensya na, pero kahit tumutol ka, dadalhin ko si Haruto. Namutla ang mukha ni James. Seryoso ka ba? Oo. Ito ang buhay ko. Gusto kong maging nanay. Nang gabing iyon, natulog si James sa sofa sa living room. Ako, nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame, nag-iisip. Masyado ba akong makasarili? Ngunit paulit-ulit na sumasagi sa isip ko si Haruto. Ako lang ang meron siya. Tinawagan ako ni Emma. Naayos mo ba si James? Hindi. Tumutol siya. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Pero hindi ako susuko. Tumahimik si Emma at nagsabi. Claire, makinig ka. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang kasal ay hindi ginagawa ng mag-isa. Kailangan mong isipin ang nararamdaman ni James. Alam ko. Pero kung isusuko ko si Haruto, pagsisisihan ko iyon habang buhay. Kinabukasan, tumawag ako sa ahensiya ng adoption. Lihim ko itong ginawa kay James. Naghanda ako ng mga papeles, sumailalim sa mga interview at ipinainspeksisyon ang aming tahanan. Walang alam si James Baka nagpanggap lang siyang walang alam. Pagkatapos ng 3 buwan, pumayag na ang adoption. Lumipad ako muli papuntang Pilipinas. Mag-isa ako ngayon. Pagdating ko sa ampunan, nakaupo pa rin si Haruto mag-isa sa sulok. Pagkakita niya sa akin, sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Haruto, dumating na si nanay. Tumakbo siya sa aking mga bisig. Sa sandaling iyon, naging sigurado ako. Ito ang tamang desisyon. Kahit ano pang sabihin ni James, kahit ano pang sabihin ng mundo, magiging nanay ako ng batang ito. Ngunit hindi ko alam noon na nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok. Nang dumating kami sa Heathrow Airport sa London, hindi kami sinalubong ni James. Si Emma lang ang sumalubong sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Haruto ang aking kamay, nakatingin ng may pagtataka sa mga tanawin ng banyagang bansa. Si James? Tanong ko. Umiling si Emma, humihingi ng tawad. Hindi ko siya makontak. Galit na galit siguro siya. Sumakit ang dibdib ko. Ngunit tiningnan ko si Haruto. Ang itim niyang mata ay nagtitiwala sa akin. Hindi ako pwedeng magsisi. Pagdating namin sa bahay, nakakulong si James sa kanyang study. Hinawakan ko ang kamay ni Haruto at pumasok sa living room. Nandito na kami. Bumukas ang pinto at lumabas si James. Ang mukha niya ay kasing tigas ng bato. Tiningnan niya si Haruto ng isang beses at pagkatapos ay sa akin sinabi, "Ikaw lang ang nagdesisyon, kaya ikaw lang ang mananagot." Bumalik siya sa study at malakas na isinara ang pinto. Tiningnan ako ni Haruto na takot. Lumuhod ako at niyakap siya. Ayos lang, Haruto. Nandito si nanay. Ngunit hindi kami ayos. Mula ng araw na iyon, tiningnan ni James si Haruto na parang wala siya. Hindi niya binati sa umaga. At pag uwi niya sa gabi, hindi man lang niya tinangkang tingnan si Haruto. Parang wala si Haruto sa bahay. Hindi pa rin nagsasalita si Haruto. Hindi man lang siya makapagsabi ng simpleng salita. Sinabi ng doktor na may delay lang sa pagsasalita. Ngunit walang problema. Kailangan lang ng oras. Nagbago ang kapaligiran niya, kailangan niya ng oras para mag-adjust. Ngunit iba ang iniisip ni James. Kita mo na? May problema ang batang iyan?
Nangyari iyan dahil ipinilit mo siyang dalhin dito. Hindi totoo yan. Sabi ng doktor, ayos lang. Ayos lang? 4 na taong gulang na hindi pa nagsasalita. Kailangan lang ng oras, yun ba? Madalas ang pag-aaway namin. Nagagalit si James sa pinakamaliit na bagay. Pag umiiyak ng kaunti si Haruto, naiirita siya pag hindi makatulog si Haruto sa gabi. Lumalabas siya sa living room at natutulog sa sofa. May importante ako meeting bukas. Hindi ako makatulog dahil sa batang iyan. Animosina sinandan. Nag-adjust pa si Haruto sa bagong paligid. Magtiis ka naman. Hanggang kailan? 1 taon? 2 taon? Habang buhay? Lalong lumalamig ang tingin ni James. Nawala na ang init sa mga mata niya na nakatingin sa akin noon. Nagkaroon din ng problema sa trabaho. Si Kate, kasamahan ko sa interior design company, ay nagsimulang magparinig. Claire, nag-ampon ka pala. Matapang ka ah. Salamat. Pero hindi nagsasalita ang bata mo. Nakakabahala yun. Ayos lang ba siya? Ayos lang. Magiging maayos din siya. Umiling si Kate. Ewan ko. Ang mga ampon na bata, madalas daw may problema. Hindi mo alam kung anong genes ang dala-dala niya. Nanginginig ang kamay ko sa mga salitang iyon. Ngunit nagtiis ako. Hindi naiintindihan ni Kate. Hindi tulad ni Emma. Nang tanghalian, tumabi sa akin si Emma. Huwag mong pansinin si Kate. Ganyan talaga yun. Alam ko. Pero pag paulit-ulit kong naririnig ang mga ganoong salita, natatakot din ako. Magaling si Haruto at napakagaling mong nanay. Naging pampalakas loob ang mga salita ni Emma. Ngunit pag uwi ko sa bahay, ang malamig na tingin ni James ang naghihintay sa akin. Isang gabi, sumabog si James. Aksidenteng natapunan ni Haruto ng tubig ang laptop ni James. Sumigaw si James. Tingnan mo to. Ano ito? Nawala ang lahat ng importante kong files. Pasensya na. Pupunasan ko. Pupunasan? Mareresolba ba iyan sa pagpunas? Lagi mo siyang kinakampihan? Bata pa si Haruto. Pwedeng magkamali. Masyuri to. Ankan dito masina. Tiningnan ni James si Haruto ng matalim. Nagtago si Haruto sa likod ko ng takot. Dahil sa batang iyan, nasira ang buhay natin. Tama ako, hindi ba? Ang anak ng iba pa rin. Sa mga salitang iyon, tumulo ang luha ko. Anak namin si Haruto. Hindi. Anak mo siya. Hindi ko anak. Iniwan ni James ang bahay. Matapos sabihin iyon, napaluhod ako sa sahig. Umiiyak. Lumapit si Haruto at niyakap ako. Wala siyang salita. Ngunit ang init ng kanyang maliit na kamay ay kahit papaano ay nagbigay ng ginhawa sa aking puso. Tinawagan ko si Emma ng gabing iyon. Emma, hindi ko na kaya. Anong nangyari? Ayaw tanggapin ni James si Haruto. Araw-araw kaming nag-aaway. Bumuntong hininga si Emma. Kailangan din ni James ng oras. Magtiis ka pa ng kaunti. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Pero huwag kang susuko. Kailangan ka ni Haruto. Sumagot ako. Pinipigilan ng luha. Alam ko, hindi ako susuko. Ngunit lalong naging mahirap ang buhay. Nagsimula na ring magbulungan ng mga kapitbahay. May ampun daw sila. Yun sa bahay na yun. Oo, dinala mula sa Pilipinas. Pero hindi daw nagsasalita. Kawawa naman. Tumutol daw ang asawa. Pero ipinilit daw ng babae na dalhin. Sumunod sa akin ang mga chismis. Kahit sa supermarket o sa parke, ramdam ko ang tingin ng mga tao. Pagkaawa at paninisi. Magkahalo. Ramdam din siguro ni Haruto ang ganoong atmosfera. Dahil lalo siyang naging tahimik. Sa tuwing kaming dalawa lang, medyo masaya siya. Ngunit pag nandoon si James o ibang tao, sumasara siya. Isang hapon, maagang umuwi si James. Nakita niya ako nagtatambak ng blocks kasama si Haruto sa living room at malamig siyang nagsabi. Hindi ka ba pumasok sa trabaho ngayon? Masama ang pakiramdam ni Haruto. Kaya dinala ko sa ospital. Masasing tika puminga po si. Masama ang pakiramdam? Madalas namang magkasakit ang mga bata ah. Umupo si James sa sofa. Claire, magising ka. Hindi mo na nagagawa ng maayos ang trabaho mo dahil sa batang iyan. Anong ibig mong sabihin? Tinanong ako ng boss ko. Madalas ka raw lumiban at marami ka raw mistakes. Uminit ang mukha ko. Totoo iyon. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho dahil kay Haruto. Pasensya na. Mag-iingat na ako. Angkombre na naman days. Aayusin mo lang ba sa pasensya na?
Kailangan nating magtrabaho pareho para mapanatili ang bahay na ito. Paano ang buhay natin kung hindi ka makapagtrabaho? Tumusok sa akin ang mga salita ni James na parang matulis na bagay. Mahigpit kong niyakap si Haruto. Ano bang gusto mong gawin ko? Iwanan si Haruto? Hindi ko sinabing iyan. Pero pinili mo, hindi ba? Dapat panindigan mo. Pinapanindigan ko. Sa halaga ng buhay naming dalawa. Sa halaga ng kasal natin. Nanginginig ang boses ni James. Doon ko lang napagtanto. Nag-iisa rin si James. Masyado akong nakafocus kay Haruto. Kaya napabayaan ko si James. Pasensya na. Masyado lang ako nakafocus kay Haruto. Umiling si James. Wala nang halaga ang pasensya na ngayon. Wasak na tayo. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa aking puso. Anong ibig mong sabihin? Claire, hindi ko na kaya. Hanggat nandyan ang batang iyan, hindi tayo magiging masaya. Nakaya. James? Pero, ngunit tumayo si James at pumasok sa kwarto. Napakalakas ng tunog ng pagsara ng pinto. Napaluhod ako sa sahig kasama si Haruto na umiiyak. Itinago ng bata ang mukha niya sa aking dibdib. Nagkamali ba talaga ako? Ang pagdala ba kay Haruto ang pagkakamali? Ngunit ramdam ko ang init ng katawan ni Haruto. Naririnig ko ang tibok ng maliit niyang puso. Anak ko siya. Hindi ako pwedeng sumuko. Kinabukasan, dinalaw ako ni Emma. Claire, bakit ganyan ang itsura mo? Sinabi ni James kagabi, hindi na niya kaya. Hinawakan ni Emma ang kamay ko. Kaya mo yan. Magagawa mo yan. Pero, baka mawala ko ang asawa ko. Hindi. Magbabago ang isip ni James. Pagkatapos ng ilang panahon, umiling ako. Hindi ko alam. Ang lamig ng tingin niya. Parang galit na siya sa akin. Tiningnan ni Emma si Haruto at nagsabi, walang kasalanan ang batang ito. Kailangan lang ni Haruto ng pagmamahal. Alam ko, pero sobrang sakit na ng katotohanan. Nang gabing iyon, may isa pang insidente. Biglang tumaas ang lagnat ni Haruto. Umabot sa 39.5 degrees Celsius. Nagmadali kaming pumunta sa ospital. Tinawagan ko si James, ngunit hindi niya sinasagot. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay sa emergency room, lumabas ang doktor. Trangkaso lang, pero mukhang sobrang stress ang inyong anak. Stress? Opo. Sensitibo ang mga bata. Pag hindi maayos ang kapaligiran, nagpapadala sila ng signal sa katawan. Nabusap, nabagbag ang aking puso. Nagkasakit si Haruto dahil sa pag-aaway namin ni James. Pag-uwi namin, nakaupo si James sa living room. Galing kami sa ospital? Oo. Trangkaso lang. Pero sabi ng doktor, dahil daw sa stress. Tumingin si James. Stress? Dahil sa atin. Dahil nakikita ni Haruto na nag-aaway tayo. Kaya siya nag-aalala. I know. Nanatiling tahimik si James sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay kalmado siyang nagsabi. Kita mo na? Tama ako, hindi ba? Ang pagdala sa batang iyan ang nagpapahirap sa ating lahat. Hindi iyan totoo. Ano? Hindi na tayo mag-asawa. Nakafocus ka lang sa pagiging nanay. At ako, naging parang hangin na lang. Huwag mong gawin ito, James. Ngunit tumayo si James at naglakad papunta sa pinto. Doon muna ako sa hotel sa loob ng ilang araw. Huwag mong sirain ang buhay nating dalawa. Dahil lang sa gusto mong maging masaya ng mag-isa. Malakas na sumara ang pinto. Tumayo lang ako doon. Umiiyak. Hinawakan ni Haruto ang binti ko. Nakatingin sa akin. May luha rin sa mata niya. Haruto, pasensya na. Nagkasakit ka dahil kay nanay, hindi ba? Hindi pa rin nagsasalita si Haruto. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Ano man ang mangyari, poprotektahan ko ang batang ito. Hindi ko alam noon na pagkatapos ng ilang araw, may mangyayaring magbabago sa lahat. 1 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si James. Wala siyang tawag o message. Araw-araw, kaming dalawa lang ni Haruto. Nag-leave ako sa trabaho. Hindi na talaga ako makapag-concentrate. Isang umaga, kakaiba ang ginawa ni Haruto. Tumayo siya sa harap ng dingding sa living room at nagsimulang mag-drawing gamit ang kanyang daliri. Akala ko, doodle lang. Ngunit pagtingin ko ng maigi, may forma iyon. Parang may pattern. Haruto? Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Haruto at patuloy na hinipo ang dingding. Akala ko naglalaro lang siya. Kaya pumunta ako sa kusina para maghanda ng breakfast. Ngunit ng bandang tanghali, nagmadaling tumawag si Emma. Claire,
Nakita mo ba si James? Hindi. Bakit? May chismis sa office na nag-resign daw siya. Ano? Nag-resign? Oo. Hindi ko alam ang detalye. Pero kumalat ang chismis. Pagkatapos ng tawag, sinubukan kong i-contact si James. Pero hindi niya sinasagot. Lalo akong nag-alala. Baka iiwan na niya ako. Nang hapon, tumayo ulit si Haruto sa harap ng dingding. May krayon na siyang hawak. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit napakaseryoso ng tingin niya. Parang kailangan niyang gawin iyon. Sige na Haruto, mag-drawing ka kung gusto mo. Nagsimulang mag-drawing si Haruto sa dingding gamit ang crayon. Mga bilog at linya na magkakadikit sa komplikadong paraan. Pinanood ko siya, nag-iisip. Baka nagre-release lang ng stress ang bata. Nang bandang gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si James. Mukha siyang pagod. Saan ka galing? Hindi siya sumagot. Pumasok sa living room. Pagkakita niya sa dingding, tumigil siya. Ano ito? Nag-alala ako. Si Haruto ang gumawa. Pasensya na, buburahin ko mamaya. Ngunit lumapit si James sa dingding. Nagbago ang tingin niya. Ito, geometric pattern ito. Nanos. Ano? Itinuro ni James ang drawing sa dingding gamit ang kanyang daliri. Hindi ito basta doodle lang. Mathematical pattern ito. Ginawa ito ng 4 na taong gulang? Tiningnan ko rin ang dingding ng maigi. Sa simula, mukha lang siyang doodle. Ngunit nang ituro ni James, nakita ko talaga ang regular pattern. Haruto, paano mo ginawa ito? Hindi pa rin nagsasalita si Haruto. Ngunit kinuha niya ang isa pang crayon at nagsimulang mag-drawing ng iba pa sa bakanting bahagi ng dingding. Ngayon, mga numero naman. Hindi 1, 2, 3, kundi parang mga komplikadong mathematical formula. Hinawakan ni James ang braso ko. Claire, hindi ito karaniwan. Kailangan nating ipakita ito sa isang expert. Expert? Child Development Center. Baka may espesyal na kakayahan si Haruto. Sa mga mata ni James, nakita ko sa unang pagkakataon ang interes kay Haruto. At hindi ito negatibo, kundi puno ng kuryosidad. Kinabukasan, dinala namin si Haruto sa London Child Development Center. Isang expert na nagangalang Dr. Martin ang nag-examine kay Haruto. Sa loob ng ilang oras, sumailalim si Haruto sa iba't ibang tests blocks, puzzles, drawing. Tiningnan ng doktor ang mga drawing ni Haruto at nagpakita ng pagkagulat. Hindi ako makapaniwala. May problema po ba? Umiling ang doktor. Walang problema. Genius ang inyong anak. Ha? Napakataas ng IQ ni Haruto. Limitado lang ang ginamit kong test. Ang kanyang spatial perception at mathematical thinking ay nasa antas ng high school o mas mataas pa. Nagtinginan kami ni James. Hindi kami makapaniwala. Pero, hindi nagsasalita si Haruto. Ngumiti ang doktor. Iba iyan sa language development. Ang mga autistic or those with genius level intelligence ay mas nauuna ang pagdevelop sa ibang aspeto kaysa sa lingwahe. Si Haruto ay isang kaso na sobrang develop ang visual at mathematical thinking. Magsasalita rin siya kaagad. Pero sa ngayon, naiintindihan niya ang mundo sa ibang paraan. Nanginginig ang boses ni James nang nagtanong siya. Ibig sabihin, genius talaga si Haruto? Opo, marami na akong nakitang bata, pero ngayon lang ako nakakita ng tulad ni Haruto. Paglabas namin sa center, tahimik si James. Tahimik din siya sa kotse. Maingat akong nagtanong, James, ayos ka lang? Humarap si James. May luha sa kanyang mata. Claire, pasensya na. Napakabobo ko. Tinanggihan ko si Haruto. Sinisi kita. Napakasamang asawa ko. Nanginginig ang boses ni James. Hindi dahil genius siya kaya ka nagsasorry. Kahit hindi siya genius, dapat anak na namin siya. Hindi ko yun nakita o ayaw ko makita. Hinawakan ko ang kamay ni James. Ayos lang, dahil napagtanto mo na ngayon. Hindi ayos. Napakasama ng ginawa ko kay Haruto at sa iyo. Lumingon si James kay Haruto sa likod. Nakatingin lang si Haruto sa labas ng bintana. Haruto. Tiningnan ni Haruto si James. Nagkamali si Papa. Pasensya na anak. Hindi pa rin nagsasalita si Haruto. Ngunit iniabot niya ang maliit niyang kamay kay James. Nang hawakan ni James ang kamay na iyon, biglang bumuhos ang kanyang luha. Salamat Haruto. Salamat sa pagpapatawad mo kay Papa. Nang gabing iyon, kumain kami ng magkasama. Pagkatapos ng mahabang panahon, kinausap ni James si Haruto. At tumango-tangoon ngumiti lang si Haruto bilang sagot.
Kahit walang salita, sapat na iyon. Tinawagan ko si Emma. Emma, may nangyaring kakaiba. Masina. Ano? Genius pala si Haruto. Mahirap daw sukatin ang IQ niya. Sumigaw si Emma. Talaga? Wow! Congratulations! At nagbago si James. Tinanggap na niya si Haruto. Oo, Claire, ang ganda. Buti na lang hindi ka sumuko. Pagkatapos ng tawag, niyakap ko si Haruto. Haruto, alam ni nanay na espesyal ka. Hindi dahil genius ka, kundi dahil anak ka ni nanay. Sa sandaling iyon, nagsalita si Haruto sa unang pagkakataon. Nanay, parang tumigil ang aking puso. Ano? Haruto, sinabi mo bang nanay? Nanay. Maliit at nanginginig ang boses ni Haruto, ngunit malinaw. Niyakap ko ng mahigpit si Haruto at umiyak. Tumakbo si James at niyakap kaming dalawa. Haruto, si Papa ito. Sabihin mo Papa. Tumunghay si Haruto. Tatay, umiyak si James. Salamat anak. Maraming salamat. Nang gabing iyon, naging totoo kaming pamilya. Pamilya na hindi sa dugo konektado, kundi sa pagmamahal. Ngunit hindi ko alam noon na nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok. Pagkatapos ng ilang araw, tumawag ang doktor. Mga magulang ni Haruto. Kumalat ang balita tungkol kay Haruto sa education sector. May mga media na nagtatanong. Media? Opo, bihira ang kaso ni Haruto, kaya maraming interesado. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko si James. Anong gagawin natin? Matigas na sinabi ni James. Tanggihan natin. Bata pa si Haruto. Toxic ang atensyon ng media kay Haruto. Beigo Mandasan. Ganoon din ang tingin ko. Ngunit, hindi kami iniwan ng mundo. Pagkatapos ng isang linggo, may isang broadcasting company sa UK ang dumating sa aming bahay. Good afternoon. Mula kami sa EBC. Gusto naming gumawa ng documentary tungkol kay Haruto. Pasensya na. Ngunit tatanggihan namin. Magbabayad kami ng sapat. At isa itong chance para kay Haruto. May papakita sa buong mundo ang kanyang talent. Matigas na isinara ni James ang pinto. Hindi exhibit ang anak namin. Buta, ngunit kumalat na ang chismis. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Nagtanong ang mga kasamahan sa trabaho. At nakikilala kami ng mga tao sa daan. Genius daw ang bata sa bahay na iyon. Oo, ampon lang daw pero ang swerte. Nakapulot ng genius. Ang mga salitang iyon ang sumakit sa akin. Nakapulot? Hindi bagay si Haruto. Anak namin siya. At ang pinaka nakakatakot na nangyari. Isang araw, may isang lalaki at babae ang dumating sa harap ng aming bahay. Good afternoon. Kami ang mga kamag-anak ni Haruto. Kamag-anak? Opo. Kusin ako ng nanay ni Haruto. Nabalitaan namin ang tungkol kay Haruto, kaya dumating kami. Lumamit ang dugo ko. Maliwanag na kasinungalingan. Kung kamag-anak sila ni Haruto, bakit ngayon lang sila nagpakita? Pasensya na, ngunit kailangan namin ng verification. Siyempre, hindi naman namin kukunin si Haruto. Gusto lang naming makita siya. Tumayo si James sa harap ko. Umuwi na kayo. Anak namin si Haruto. Alam namin. Pero dugo ay dugo, hindi ba? May karapatan si Haruto na malaman ang kanyang pinagmulan. Karapatan? Lumalim ang boses ni James. Kung totoo kayong kamag-anak, bakit hindi kayo nagpakita noong nasa bahay ampunan si Haruto? Hindi ba kayo nahihiya na nagpakita kayo lang nang malaman ninyong genius siya? Nanigas ang mukha ng lalaki sa mga salitang iyon. May reason din kami. Pero Filipino si Haruto. Hindi ba dapat sa Pilipinas siya lumaki? Hindi! Anak namin si Haruto! Huwag na kayong magpakita ulit! Malakas na isinara ni James ang pinto. Nawalan ako ng lakas at napaluhod. James, babalik pa kaya sila? Niyakap ako ni James. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko siya. Poprotektahan ko si Haruto at ang pamilya natin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Bakit hindi kami hayaan ng mundo? Gusto lang naming mamuhay ng normal. Ngunit hindi normal si Haruto at ang kanyang pagiging espesyal ang nagpapahirap sa aming pamilya ngayon. Pagkatapos ng insidente sa Peking kamag-anak, kumuha si James ng lawyer para i-verify muli ang adoption procedure at protektahan si Haruto ng legal. Huwag kang mag-alala, Claire. Walang makakakuha kay Haruto. Ngunit hindi natapos ang problema. Nagpatuloy ang pagtawag ng broadcasting companies at media at may mga alok din
mula sa mga educational institution na gustong mag-aral kay Haruto. Ipadala ninyo si Haruto sa aming institute. Bibigyan namin siya ng pinakamahusay na edukasyon. Kailangan ni Haruto ng specialized environment para mapalago ang kanyang kakayahan. Tinanggihan namin ang lahat ng alok. Hindi si Haruto isang experiment subject. Isa lang siyang anak namin na kailangang mahalin. Isang araw, tumawag ulit si Dr. Martin. Mga magulang ni Haruto, gusto kong i-examine ulit si Haruto. Pwede ba? Bakit po? May problema ba? Hindi. Sa katunayan, kabaliktaran, patuloy na nagde-develop ang kakayahan ni Haruto. Kaya kailangan namin ng mas tumpak na assessment. Dumating kaming muli sa center. Sa pagkakataong ito, ang test ay sobrang komplikado. Nagbigay ang doktor ng mga university-level math problems kay Haruto. Calculus, statistics, abstract algebra. Hindi gumamit ng pen si Haruto. Tumingin lang siya sa problema at isinulat ang sagot. Wala siyang kahit isang maling sagot. Hindi ako makapaniwala. Bulong ng doktor. 6 na taong gulang pa lang ang batang ito. Ngunit naiintindihan na niya ang doctoral level math. Tinitigan ko si Haruto. Inosente pa rin siyang nakangiti. Isang 6 na taong gulang na bata na hindi na magkasya sa salitang genius. Doktor, pwede po bang lumaki si Haruto ng masaya? Tumango ang doktor. Siyempre, ang importante ay hindi ang talent ni Haruto, kundi ang puso niya. Kung palalakihin ninyo si Haruto ng may pagmamahal, magiging masaya siya. Bana, ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Sa daan pa uwi, biglang nagsalita si Haruto. Nanay, gusto ko magkaroon ng kaibigan. Lundag ang puso ko. Ngayon lang siya nagsabi ng ganung kahabang sentence. Kaibigan? Oo, naglalaro ang ibang bata sa preschool. Gusto ko rin makipaglaro. Tiningnan ni James si Haruto sa rearview mirror. Haruto, hahanap si Papa ng magandang preschool para sa iyo. Bataan ko, Sen. Pagkatapos ng ilang araw, in-enroll namin si Haruto sa isang preschool malapit sa amin. Naiintindihan ng teacher ang sitwasyon ni Haruto at nangakong aalagaan siya ng mabuti. Nang ihatid namin si Haruto sa unang araw niya, lumingon ako at nag-ipon ng luha sa mata ko. James, magiging maayos kaya si Haruto? Hinawakan ni James ang kamay ko. Magiging maayos siya. Matapang ang anak natin. Ngunit ng hapon, tumawag ang preschool. Nanay, hindi po makasama ng maayos si Haruto sa ibang bata. May nangyari po ba? Sobrang tahimik po ni Haruto, kaya hindi alam ng ibang bata ang gagawin. Sumakit ang dibdib ko. Pag-uwi ko para sunduin si Haruto, nakaupo siya ng mag-isa sa sulok, nagtatambak ng blocks. Nakatingin lang ang ibang bata sa kanya mula sa malayo. Haruto, ayos ka lang? Tumango si Haruto. Ngunit malungkot ang kanyang tingin. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap ni Haruto. Haruto, kumusta ang makipagkaibigan sa preschool? Umiling si Haruto. Mahirap. Hindi naiintindihan ng mga bata ang sinasabi ko. Anong sinasabi mo? Pag nagkwento ako tungkol sa numero, kakaiba ang tingin nila sa akin. Sumakit ang dibdib ko. Genius si Haruto, ngunit dahil doon, nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa kasing edad niya. Haruto, pwede ka ring magsalita ng iba maliban sa numero. Halimbawa, ang paborito mong kulay, otoy. Nag-isip si Haruto at pagkatapos ay tumango. Opo, susubukan ko. Mula kinabukasan, nagsimulang magbago ng kaunti si Haruto. Sa halip na magkwento tungkol sa numero, sinubukan niyang makipag-usap gamit ang mga salita na naiintindihan ng ibang bata at pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon si Haruto ng kauna-unahang kaibigan. Nanay, nagkaroon ako ng kaibigan ngayon. Ryan ang pangalan niya. Niyakap ko ng mahigpit si Haruto. Ang galing, Haruto. Ngunit ng gabing iyon, may nangyaring problema. Kumalat ang chismis tungkol sa genius ni Haruto sa preschool. Nagsimulang magbulungan ng ibang magulang. Genius daw ang batang iyan. Ampon lang, pero ang swerte. Kaklase siya ng anak ko. Baka ikumpara sila. Nakakabahala. Tinawag ako ng preschool principal. Nanay, pasensiya na, ngunit mahihilingin ako. Opo, ano po iyon? Pwede po bang wag nang ipaalam sa preschool ang genius ni Haruto? Dahil naistorbo ang ibang magulang. Kung manamanakan, anong ibig mong sabihin? May nagawa bang mali si Haruto? Wala po, ngunit dahil sobrang galing ni Haruto, baka ma-intimidate ang ibang bata. Nanginginig ang kamay ko.
Sinasabi ba niya na magpanggap si Haruto na hindi niya kaya? Nagpakita ng nalilitong mukha ang principal. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero, pasensiya na, ngunit hindi ko po magagawa iyan. May karapatan si Haruto na maging masaya bilang siya. Pag-uwi ko, ikinuwento ko ito kay James. Nagalit si James. Napakawalang katwiran. Bakit kailangan itago ni Haruto ang kanyang kakayahan? Ganoon din ang tingin ko. Pero, hindi ganoon ang tingin ng mga taong ito. Nag-isip si James ng matagal at pagkatapos ay nagdesisyon. Claire, lilipat tayo ng bahay. Lilipat? Oo. Sa labas ng London. Sa lugar na hindi tayo pag-iinteresan ng mga tao at pwede nating palakihin si Haruto bilang siya. Tiningnan ko si James, ang taong tumanggi kay Haruto noon. Ngayon ay handa nang baguhin ang lahat para kay Haruto. Salamat. Salamat saan? Pamilya tayo, hindi ba? Pagkatapos ng isang buwan, lumipat kami sa isang maliit na bayan sa Surrey, sa labas ng London. Tahimik at mapayapa ang lugar. Nag-aral si Haruto sa bagong preschool at sa pagkakataong ito, walang nagbulungan tungkol sa genius ni Haruto. Isang araw, umuwi si Haruto at nagsabi, "Nanay, tinanong ako ng teacher ngayon. Namasino? Anong tanong? Kung ano ang gusto kong maging paglaki ko. At anong sinagot mo?" Masayang tumawa si Haruto. "Gusto kong maging scientist. Scientist na magliligtas sa mundo." Nag-ipon ang luha sa mata ko. Magliligtas sa mundo? Oo. Sabi ng teacher, may sakit daw ang mundo dahil sa problema sa energy. Gusto kong maghanap ng bagong energy at iligtas ang mundo. Binuhat ni James si Haruto. Ang anak namin, napakagandang pangarap. Tutulungan ka ni Papa. Talaga po? Siyempre. Si Papa ang #1 supporter mo. Nang gabing iyon, magkasama kaming umupo sa living room. Nakaupo si Haruto sa aking kandungan, nagbabasa ng libro. Nakasandal si James sa aking balikat. Isang perpektong sandali. "James, ang saya natin, no?" Hinawakan ni James ang kamay ko. "Oo, ito ang tunay na kaligayahan." Kaligayahan na naging posible dahil kay Haruto. Ngumiti si James. Aaminin ko, noong una, nang malaman kong genius si Haruto, doon lang ako nagbukas ng puso. Nakakahiya, no? Pero, iba na ngayon, hindi ba? Oo. Ngayon, genius man si Haruto o hindi, wala na akong pakialam. Anak namin si Haruto at sapat na iyon. Tumingin si Haruto. "Tatay, nanay, mahal na mahal ko kayo." Niyakap namin ng mahigpit si Haruto. "Mahal na mahal ka rin namin, Haruto." Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. 11:00 na ng gabi. Tumayo si James at binuksan ang pinto. "Sino po sila?" "Good evening. Mula kami sa Cambridge University." "Cambridge?" "Opo. Nabalitaan namin ang tungkol kay Haruto. Gusto naming mag-alok ng special program para kay Haruto sa aming university." Kinindatan ako ni James. Nagsimula na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami natatakot. Tunay na pamilya na kami ngayon at kaya naming harapin ang anumang pagsubok ng magkasama. Magalang naming tinanggihan ang alok ng Cambridge University. 6 na taong gulang pa lang si Haruto. Gusto naming magkaroon siya ng normal na pagkabata. Pasensya na, bata pa si Haruto. Mas importante sa ngayon na maglaro siya sa mga kaibigan niya at lumaki ng masaya. Nalungkot ang university, ngunit iginalang nila ang aming desisyon. Kung magbago ang isip ninyo, tawagan lang kami. May lugar lagi para kay Haruto. Mula ng araw na iyon, nagtakda kami ng matatag na prinsipyo. Ang genius ni Haruto ay hindi mas importante kaysa sa kanyang kaligayahan. Palakihin namin siya ng may pagmamahal, hindi ng may pagiging espesyal. Lumipas ang ilang buwan. Maayos na nakikisama si Haruto sa mga kaibigan niya sa preschool. At sa bahay, nagsosolve pa rin siya ng math problems at nagdo-drawing. Ngunit hindi lang iyon si Haruto. Tumakbo siya sa parke, naglaro ng toys, at tumawa kasama namin. Ang infertility ay hindi isang sumpa. Isa lang itong daan para makilala si Haruto. Si Haruto ay nag-8 anyos na at nag-aaral na sa elementary school. Genius pa rin siya, ngunit hindi niya ipinagmamalaki iyon. Masaya lang siya sa mga gusto niya. Isang hapon, dumalaw si Emma. Matagal na kaming hindi nagkikita. "Claire, mukha kang napakasaya." "Salamat, Emma. Lahat ay dahil sa iyo. Wala akong ginawa dahil nag-alok ka na mag-volunteer sa Pilipinas." Ngumiti si Emma. "Iyon ay destiny." "Oo, destiny.
Tiningnan ko si Haruto na naglalaro sa garden mula sa bintana. Minsan, hindi ako makapaniwala. Ang desperado kong sarili noon, ngayon ay napakasaya dahil hindi ka sumuko. At nagbago si James. Napakagaling niyang tatay ngayon. Yes, habang umiinom ng tsaa si Emma, nagsabi siya, ganyan ang pagmamahal. Nagbabago ang tao dahil sa pagmamahal. Nang gabing iyon, nagkwento si Haruto tungkol sa nangyari sa school. Tatay, sinagot ko ang tanong ng teacher sa math ngayon. Talaga? Anong tanong? Tungkol sa multiplication. Pero nagulat ang teacher. Tumawa si James. Hindi pa kasi alam ng teacher mo na genius ka eh. Hindi ako genius. Gusto ko lang ang math. Sa mga salitang iyon, nagtinginan kami ni James. Hindi iniisip ni Haruto na genius siya. Iniisip lang niya na isa siyang ordinaryong bata na gusto ang math. Iyon ang pinakamaganda. Genius pa rin si Haruto. Ngunit mas importante ang katotohanan na siya ay isang batang minamahal. Ang aming pamilya, na konektado hindi sa dugo kundi sa pagmamahal, ay mas matatag kaysa sa anumang pamilya sa mundo. Nang weekend, nagbiyahe kaming pamilya sa beach. Sa unang pagkakataon nakita ni Haruto ang dagat at sobrang excited siya. Nanay, ang laki pala ng dagat. Oo, Haruto. 70% ng mundo ay dagat. Tumakbo si Haruto sa beach. Niyakap ako ni James. Claire, tama talaga ang pinili natin. Oo, ang pinakamahusay na pagpipilian. Patawarin mo ako sa pagtutol ko noon. Tiningnan ko si James. Wala na iyon. Ang ngayon ang mahalaga. Salamat. Mahal kita. Mahal din kita. Tumakbo si Haruto at hinila ang aming kamay. Tatay, nanay, maglaro tayo ng magkasama. Magkahawak kaming naglakad sa beach. Perpektong pamilya. Perpektong sandali. Pagkatapos ng biyahe, nagtanong si Haruto. Nanay, bakit hindi ako sa tiyan mo ipinanganak? Maingat na tanong. Pinaupo ko si Haruto sa aking kandungan. Haruto, hindi ka sa tiyan ni nanay ipinanganak. Pero, ipinanganak ka sa puso ni nanay. Sa puso? Oo. Matagal ka nang hinintay ni nanay. At noong makita kita sa Pilipinas, sinabi agad ng puso ni nanay. Ito na ang bata, kaya naging pamilya tayo. Nag-isip si Haruto at pagkatapos ay tumawa. Kaya, bata ako na ipinanganak sa puso. Oo, anak ka na ipinanganak sa pagmamahal. Niyakap ako ng mahigpit ni Haruto. Nanay, napakasaya ko na naging anak mo ako. Masaya rin si nanay na naging nanay mo ako, Haruto. Ilang taon ang lumipas. Si Haruto ay 11 taong gulang na. Genius pa rin siya. Ngunit hindi niya iniisip na iyon ang lahat niya. May mga kaibigan si Haruto. May mga pangarap. At higit sa lahat, may pamilya. Sa science class sa school, nagbigay si Haruto ng presentation. Ang topic ay future energy. Seryosong nakinig ang mga teacher at kaklase. Pagkatapos ng presentation ni Haruto, nagpalakpakan sila. Pag-uwi ni Haruto, excited siyang nagkuwento. Nanay, nagpresent ako ngayon tungkol sa future energy. Talaga? Kumusta? Pinuri ako ng teacher. Baka maging scientist daw ako. Hinimas ni James ang ulo ni Haruto. Siyempre, kaya mong gawin ang lahat anak namin. Tumawa si Haruto. Tatay, pag naging scientist ako, ikaw ang una kong papakitaan. Masan ma? Salamat anak. Niyakap namin ang isa't isa. Nang gabing iyon, naintindihan namin muli kung ano ang tunay na pamilya. Ang pamilya ay hindi sa dugo. Ang pamilya ay pagpipilian, pag-ibig at dedikasyon. Pinili namin ang isa't isa, minahal at nag-alay. Kaya mas matatag kami kaysa sa anumang pamilya sa mundo. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Taos puso kaming umaasa para sa inyong kaligayahan at tagumpay.